Yan. So, bago po tayo mag-start, pray po muna tayo. Father God, once again, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa binigay niyo po sa araw na ito, Panginoon, nakalakasan, Panginoon, nakaligtasan, Panginoon. Kami po yung lumalapit, nagpapasalamat, Father God. Humingi din po ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa namin kasalanan, Panginoon. Sa mga naisip na sabi, laban sa aming kapwa, laban sa aming mga sarili, at laban especially sa iyo, Panginoon, Lord God. Panginoon, samahin niyo po kami sa pagninilay-nilay po namin sa panalangin, Panginoon. Ganun din, Lord God, sa amin pong babasahin na word mo, Father God. Kami po ituruan mo, Panginoon, Lord God. Bigyan niyo po kami ng heart na teachable, Panginoon, Lord God. Ng gracious and loving and, Lord God, repentant heart, Panginoon, and humble, Panginoon. Lord God, patuloy niyo po kami ibaba sa pinakamababang lugar, Panginoon. At ikaw po ang siyang may taas sa kaitaasan, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Samahan niyo po kami sa aming pong pagbabasa, Lord God, sa pagkain spiritual namin, Panginoon. Ganun sa aming panalangin maya-mayang onte, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Ilan po aming samadalayan sa matamis sa pangamalang Panginoong Jesus. Amen. And sa Daniel 6 po. Po. Daniel chapter 6. Sa 11 po tayo mag-start. Actually po, isang chapter po ito eh. Pero, i-summarize lang po natin. Sa Daniel chapter 6, pinakita doon, merong tatlong tagapamahala si Haring Dario. So, si Daniel po, isa po siya sa tagapamahala. Si Haring Dario, siya yung pangatlong hari ng kumbaga tawagin Babylon. No? Siya yung ginawang hari doon. Siya din yung namahala sa Persia pati sa Media. Kumbaga parang din si Nebuchadnezzar na naghari. Pati si Cyrus din, no? Kung matandaan niyo po. Si Daniel po, isa siyang lingkod ng Panginoon, tapat na lingkod ng Lord. May tawag pa nga po sa kanya, prayerful. No? Prayerful man ang tawag sa kanya kay Daniel. Sa verse 11 po, babasahin ko. Dito nagkaisa yung dalawang tagapamahala na kasama ni Daniel sa kaharian ng Babylonia. No, nakita nila si Daniel, syempre gusto nilang kitaan ng butas. Kasi kay Daniel walang may pipintas eh. Si Daniel matalino, talagang akalugod-lugod sa harapan ng hari, hindi lang sa Diyos niya. No, pero dahil merong dalawang tagapamahala, gusto nilang masiraan si Daniel, gumawa sila ng paraan. Sabi ng isa, sabi sa 6 pala, basahin po natin. Sa 5 po, sabi dito, wala tayong may bibintang sa kanya, maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. So, in reality po, si Daniel lang talaga ay sumasamba sa Diyos niya. No? Hindi kinukonsider yung dalawang tagapamahala. Nagkaisa silang humarap sa hari, sinabi nila, mabuhay ang Haring Dario. Kami pong mga tagapamahala ng kaharian, mga pinunong ng mga rehiyon, at mga tagapayo ay nagkakaisa ng palagay. Mabuti po ipag-utos ninyo, sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos at tao liban sa inyo. So, pinakita rin po dito kung paano naulit, kumbaga, yung nangyari po sa tatlong magkakaibigan na si Shadrach, Meshach, Abednego. Di ba noong time po ni Haring Nebuchadnezzar, nagpatayo siya ng mataas na ginto, statua niya. Then, kailangan sa oras na tinayo na yon, lahat ng mga tao luluhod. No? Pero, dahil yung tatlo, tapat sa Diyos, sa kataas-taasang Diyos, si Shadrach, Meshach, Abednego, hindi sila sumamba. Hindi sila lumuhod. So, ano nangyari? May consequence. Pinatapon sila sa apoy, sa nagdiningas na apoy. No? Pero dito po sa part ng kay Daniel, ang ginawa, 30 days, wala pong mananalangin, walang sasamba sa ibang Diyos.
Kailangan sa hari lang mismo. Ganun din, naulit lang din. Kasi merong mga masamang mga tagapamahala. Gusto nila siraan si Daniel. Kaya po ang nangyari, nilagdaan yun ni Haring Dario. Kapag may lagda na po ng hari yun, hindi na po pwedeng ipasawalang batas. No, kumbaga sealed na yun, hindi na po pwedeng tanggalin. Kaya si Dario, syempre, nabahala siya nung time na nahuli si Daniel ng dalawang tagapamahala na nanalangin. Sabi po dito sa 10, nang malaman ni Daniel na nilagdaan ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya, lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niya ang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Ngunit binabantayan pala siya ng mga tagapamahala. So sinisiraan po talaga si Daniel, no? Pero yun nga po, nung nahuli na, summarize po natin, mabilis lang. Nung nahuli na, pinakip si Daniel, sinama kay Dario, sabi ng dalawang tagapamahala, Hari, nahuli namin to si Daniel, ang yung tagapayo, ang yung tagapamahala, nananalangin, at nasa loob siya ng batas mo na hindi po pwedeng manalangin, hindi po pwedeng sumamba. Ngayon po, syempre si Dario wala siyang magawa, sobrang lapit ni Daniel sa kanya, gusto niyang ipawalang sala, ipawalang bisa yung ginawa niyang batas. Pero syempre dahil siya ay hari, magiging karumihan sa kanya yon sa paningin ng mga tao kasi hari siya, hindi niya po pwedeng basta-basta na ipasawalang batas ang batas niya. Kaya po naging consequence ng pananalangin ni Daniel, pinatapon siya ngayon sa kulungan ng mga leon, sa lions den, sa English po. Ngayon, isang araw po si Daniel doon sa lions den. Now, after po kinaumagahan, pumunta si Dario, agad-agad siya pumunta. Ngayon, sabi ni Dario, Daniel, buhay ka pa ba? Kung baga gano'n, buhay ka pa ba? Nandiyan ka pa ba? Ngayon sabi ni Daniel, mahal na hari, narito ako, walang galos, walang sugat. Sinakluloan ako. Binigyan ako ng saklolo ng Diyos ko. Sabi ni Daniel. So meron ng isang impart lang po sa atin ng word ni Lord, no? Si Daniel, nung time na nalaman niya na nilagdaan ng hari, yung ganung batas, yung sinabatas na yon. Nung nilagdaan ni Haring Dario yung batas na yon, hindi pumunta si Daniel sa hari kaagad. Ngayon po, nung ganun, may tinuturo sa atin yung Bible dito sa narrative na to. Diba na? Si Daniel, nung nalaman niya na sinabatas ng Haring Dario yung ganung batas, dahil syempre sa ginawang ng dalawang tagapamahala, hindi lumapit si Daniel sa hari na sabi niya, ipawalang bisa mo yung ginawang batas. O di kaya sabi ni Daniel, mahal na hari, malapit ako sa'yo. Dapat huwag mong gagawin sa akin yun. Dapat tanggalin mo na yung batas na yun. Tayo bilang mga lingkod ng Lord, minsan out of sight tayo, na out of focus tayo sa circumstances na nararanasan natin. Instead na lumapit tayo mismo kay Lord direkta, ang nangyari, gumagawa tayo ng mga sistema natin na ay, dapat ganito muna ako lalapit muna ako dito, sa ganyan, sa ganito, sa ganyan. Which is dapat ang nilalapitan natin kagad si Lord. Nung ginawa ni Daniel, nanalangin kagad siya nung nalaman niya na sinabatas yun. Lumuhod siya, nanalangin siya. Hindi niya tinanggal yung ginagawa niya para sa Panginoon. No, kasi alam man ni Haring Daniel na hari si Dario, pero merong naglagay kay Dario sa otoridad na yon. Yun yung Diyos na pinaglilingkuran niya. Kaya ang ginawa ni Daniel, nanalangin siya, humingi siya sa Lord ng gabay. Hindi natin alam kung ano pinanalangin ni Daniel, pero nanalangin si Daniel. Tayo po bilang mga lingkod ng Panginoon, bilang mga anak ng Diyos, no? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, dapat lagi nating isa puso, hindi lang isa isip, na kahit anong mga circumstances na nararanasan natin, anong mga hardships meron tayo, anong problema, anong pagsubok, lagi nating lalapitan ng Panginoon. Always. Lagi. First. No? First and foremost palagi. Kasi ang mga tao, mga bagay, sitwasyon, mga instrumento lamang yan. Pero ang Diyos, siya yung gumagamit ng instrumento na yun para gamitin sa sitwasyon natin. No? Para ipunta tayo sa breakthrough na sinasabi. Para magkaroon tayo ng magandang testimony. Hindi naman tayo nilalagay ni Lord sa isang situation na mahirap, na hindi siya magiging testimony. Kasi paano siya magiging testimony kung hindi siya naging mahirap? So tayo bilang isang lingkod ng Lord, dapat
parati nating isa-isip, isa-puso na lagi tayong lumapit sa Panginoon. Isa na po din yung pananalangin natin. Huwag po natin i-neglectin. Kasi kapag isang Kristiyano, kapag wala siyang oras sa pananalangin, isa siyang Kristiyanong patay sa lakad niya. No? A powerful Christian is a prayerful Christian. No? Makapangyarihan ng isang Kristiyanong nananalangin. Hindi dahil sa makapangyarihan yung panalangin, kundi dahil sa makapangyarihan yung pinapanalanginan niya. Kaya po tayo ngayong hapon po, anumang pleadings na i-request natin sa Lord, ilalapit natin sa prayers. Alam po ng Lord yun. Pero syempre, ang nais ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. I-plead natin yung mga requests natin sa Kanya. Kaya, by faith na yun tayo, anong pangailangan ng bawat isa sa atin, anong pangailangan ng bahay-sambahan na to, ay kayang i-provide ng Lord. Kaya tayong itawid ng Panginoon. Tinawid tayo ng karang taon, tatawid din tayo ng Panginoon ngayong taon. Kaya po, patuloy tayong maging masugid sa pananalangin natin. Lagi nating unahing lumapit sa Panginoon. Huwag po natin kaliligtaan. So, yun lamang po, tita. Wala naging lang sa